Magandang araw. Tatalakayin natin kung paano nagkaugnay ang wika, kultura at komunikasyon. Araw-araw tayong nakikipag-usap sa iba't ibang tao at madalas nating namamalayan kung paano nakakaapekto ang kultura sa ating pakikipag-ugnayan. Tama, hindi lang simpleng pagpapalitan ng salita ang komunikasyon. Kasama rito ang paraan ng pag-iisip, kilos at pagpapahalaga. Halimbawa, iba ang approach mo sa kaibigan o guro o bagong kakilala. Dito pumapasok ang konsepto ng speech, community, pangkat ng tao na may magkakatulad na wika at pamantayan sa pagkikipag-ugnayan. Halimbawa, mas pabiro ang usapan sa pamilya, mas formal sa opisina. Speech community. Ang speech community ay isang grupo ng mga tao na ibinabahagi ang isang hanay ng mga kaugalian at mga inaasahan tungkol sa paggamit ng wika. Hinuhubog ng kultura ang tao sa apat na aspeto. Paano mag-isip, kumilos, makipag-usap, at may pasa ang kaalaman. Hindi lang salita ang natutunan natin, pati ang paraan ng pakikitungo at pananaw sa mundo. Kahit hindi natin namamatayan, dala-dala natin ang kultura sa bawat pakikipag-usap. Halimbawa, kung lumaki sa tradisyonal na pamilya, mas maingat ka sa salita at kilos. Sa trabaho at paaralan, ang hindi pag-unawa sa kultura ng kausap ay pwedeng magdulot ng hindi pagkakaintindi. Halimbawa, isang negosyanteng Chino sa German, Diner, nahirapan siya sa prangka at tuwirang paraan ng pakikipag-usap ng German kumpara sa maingat na approach sa sariling kultura. Nakapailalim sa kultura ang komunikasyon kahit hindi natin ito nakikita. Kilos, galaw, tono at kahit ang katahimikan na may kahulugan. Hindi pwedeng paghiwalayin ang kultura at komunikasyon. Ito ay magkaugnay ang dalawa. Ang pagkikipag-usap natin ay nakakatulong rin sa paghubog ng kultura. Halimbawa sa social media, nagbabago ang lingwahe at paraan ng komunikasyon dahil sa impluwensya ng iba't ibang kultura. Mahalaga na intindihin ang konteksto at background ng kausap. Halimbawa, nakipag-chat ako sa kaibigan mula sa ibang bansa at medyo na misinterpret ko ang kanyang sinabi dahil iba ang kanyang style. Tignan natin ang Europa. Doon, mas gusto nila ang tuwiran at malinaw na pakikipag-usap. Sa China at Korea, mas maingat at hindi tuwiran ang approach para mapanatili ang harmony. Walang tama o mali sa dalawang paraan. Magkaiba lang ang kultura. Kaya kailangan maging flexible at bukas sa pakikipag-usap. Paano kung makikipag-usap tayo sa taong may ibang kultura? Maging obserbador, intindihin ang estilo ng kausap at i-adjust ang sarili ng may respeto. Huwag matakot magtanong o magklaro. Mas mabuti iyon kaysa magkamali. Malinaw na magkaugnay ang wika, kultura at komunikasyon. Sa paggamit ng Pilipino, mas malinaw at mas epektibo ang pag-unawa at pagpapalaganap ng kaalaman. Ipinapakita rin ito na Filipino ay tunay na wika ng edukasyon at diskurso. Sobrang maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!